Maraming salamat po sa walang sawang support. At kung hindi pa po kayo na nakasali sa ating family, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Pag-usapan natin, um, pag-usapan po natin itong mga updates sa mga contractors. At also, dadagdag ko na rin po dito yung issue about sa Alphaland Baguio Mountain Lodges sa Benguet Province. At si Madam L na idinawit na di umano'y fixer ng mga bidding process sa DPWH. Alright. Para po sa mga hindi nakakaalam, kung hindi nyo pa po alam yung mga yung naunang 8 contractors na na-involve po sa mga flood control project, ito po ay namely si Saldico. Siya po ay former Ako Bicol Party List Representative. Edwin Guardiola ng CWS Party List or Construction Workers Solidarity Party List. Si James Ang Jr. ng Uswag Ilonggo Party List. Si Journey Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Si Agustina Pancho, Bulacan 2nd District Representative. Joseph Lara, Cagayan 3rd District Representative. Francisco Matugas, Surigao del Norte 1st District Representative. At si Noel Rivera ng 3rd District of Tarlac. So far, from this reporting, si I think commissioner ang tawag sa kanya, Reyes ng ICI, ay nagsubmit na po ng kanilang mga findings sa ombudsman. Apparently, based on reports, between 2016 to 2025, si Saldico po ay kumita ng 5.3 billion pesos of DPWH project para sa mga proyektong nasa Bicol, Metro Manila at Cebu. Si Guardiola naman po ay kumita ng 30.1 billion pesos sa kabuang kita sa kanyang DPWH contract noong 2022. Si James Ang Jr. naman po ay kumita ng 37 billion pesos para po sa mga DPWH project sa Bicol region noong panahon ng 2016 hanggang 2025. So far, ang kanila pong nirefer na mga kaso ay plunder at graft cases. And also, si Ombudsman Remulla po ay nakikipag-usap na po sa DFA para po sa travel restriction order para sa mga contractors, sa mga nadadawit na senador, kongresista, at sa mga contractors at additional 12 to 15 na contractors po na nai-involve po dito sa flood control project. At sabi niya po, almost 10% ng House members ng Kongreso ay maapektuhan po nito. Guys, sabi din po ni Ombudsman dito, kinailangan niya din pong makipag-communicate kay Speaker Bogie D, kasi po talaga maapektuhan ng Kamara. Kasi talagang sabi ni Ombudsman, sobrang talamak Sobrang talamak ang mga kontratista sa Kamara. Sobrang dami nilang nagiging benepisyo sa mga maanumalyang project na ito, especially sa DPWH. And talagang grabe. Grabe po talaga ang talamak na problema sa mga ganitong proyekto. So yun pala, so far yun ang nakalap natin na updates. Ito naman po yung mga balitang ganito, usually nagbabago-bago siya every day. Sunod naman po ang pag-usapan natin, ewan ko kung narinig nyo na to, no? Yung Alphaland Baguio Mountain Lodges, ito po ay nasa Benguet Province. Nai-report po ito ng Billionaire News Channel before. At nung nire-research ko po ito, ang ganda pag-usapan. Kasi ito po pala ay para sa mga elite, exclusive na village kung saan po mga prominente, elitista at makapangyarihang mga government officials ang naandito. So far, ito po ay on elevation 5,300 feet above sea level. Kumpara sa Baguio na 4,900 feet above sea level na sabi nga po nila mas malamig kaysa sa Baguio.
Sa presyo po na nakuha po ng Billionaire News Channel, lumalagay po na ang 3 bedroom nagkakahalaga po ng 60 million pesos with value added tax. 4 bedroom, 70 million pesos value added tax. 5 bedroom, 80 million pesos value added tax, at ang 6 bedroom, which is 100 million pesos value added tax. So, ang sabi dito na pag-alaman po nila na ang overnight stay sa isang 6 bedroom unit nagkakahalaga ng 150,000 pesos for overnight stay. Grabe, ang mahal. At ang Alpha Land daw po ay nagbukas noong 2018. At noong 2021 po, ito po ay binisita ni Saldico at ng kanyang pamilya lulan ng Agusta helicopter na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Lumalabas din po sa datos na si Congressman Eric Yap ay nagmamay-ari po ng 525.93 square meters with 31.30 square meters na parking lot, which is a one-story building daw po, na ito po ay certified po ng Assessor's Office ng Benguet na may pagmamay-ari po siya. Si Senator Escudero naman po, based on their report, may pagmamay-ari daw po ng 6-bedroom unit, ngunit hindi po ito name sa kanya. Ito daw po ay name sa Charm of Baguio. Pero nung tiningnan po nila sa City Assessor's Office, they cannot prove na ito po ay pagmamay-ari neither Senator Escudero or Charm of Baguio. Pero kasi sa ganitong bagay kasi, no, ako naniniwala ako na kung sa part ni Senator Chis Escudero, naniniwala ako na hindi naman siya gagawa ng paraan na malalaman ng tao or matatrack ng tao na siya talaga may pagmamay-ari. Probably napangalan to sa iba, 'di ba? Or napangalan to sa iba pang entity na wala siyang connect, pero siya pa rin yung nagmamay-ari. And I think that marami ng politiko o maimpluwensyang tao ang ginagawa ito para, ma-avoid nila yung scrutiny ng publiko, especially mga government officials. Pagka may pumuputok na issue na ganito, they try to make sure na ma-hide nila yung accountability, ika nga. At lumalabas din na si Senator Escudero ay isa sa mga board of directors ng Alpha Land Baguio Mountain Lodges. So parang nakapagtataka, no? Talaga bang wala kang pagmamay-ari, board of director ka, 'di ba? And also, kung maalala nyo po yung wedding ni Representative Arjo Atayde at ni May Mendoza po, lumalabas po sa insider report nila na meron po siyang pagmamay-ari na 5-bedroom unit dito po sa Alpha Land. At alam natin, babalikan natin, ang presyo po nito ay nagkakalaga ng 80 million pesos value added tax. Grabe. With value added tax pala. So mayaman po pa talaga si Arjo Atayde. Okay, sunod naman po na pag-usapan natin, kung narinig nyo na po, ito po ay 2 weeks ago nung nagsalita po si Bryce Hernandez na DPWH engineer na idinadawit niya po ang pangalang Madam L. Ang sabi niya po dito sa ICI na ang bidding process daw po sa DPWH ay theatricals lang, palabas lang daw po. Kasi daw po yung ginagawa lang yan para daw po maipanalo ang winning bidder. Sabi ng kanyang boss na si Alcantara, pag nakapili na daw po ng winning bidder at nakapagbigay na ng advance payment yung winning bidder, saka ina-arrange ang bidding process. At ang nag-a-arrange daw nito ay si Madam L. Ang pangalan po niya ay Lynn Victoria Macanas, na siya po ay ang CEO ng Chris Marie Construction at LM Makeup and Skincare. Lumalabas po dito sa isang pananaliksik na meron pong 6% na SOP sa project ng mananalong kontratista sa bidding, ayon kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez, at
4% ang napupunta di umano sa Bulacan 1st District Engineer Office kapalit ng guarantee sa post-qualification para makuha yung bidder. And then 2% po dito ay napupunta di umano kay Lynn Macanas. Kaya kung titingnan mo, kung merong 100 million pesos na pinag-uusapang proyekto, automatic makakakuha si Macanas ng 2 million pesos for it. At sabi ni Bryce Hernandez dito na lahat po ng mga project ay substandard dahil daw po napakaraming mga tao ang naghahati-hati ng kanilang mga kickback bago pa ma-initiate yung proyekto. Kaya parang nagiging substandard, walang pondo yung proyekto. At si Macanas po ay isa sa mga tao na posible pong I think makasuhan ng DOJ. Meron po silang memo at that time kasama po yung kanyang pangalan. Nagkaroon din po ng interview si Macanas noon sa isang magazine at ang sabi niya po ay nagsimula daw ang kanyang kayamanan sa isang humble beginnings, which is kung totoo man yung sinasabi ni Bryce Hernandez, parang ano po ba ang ibig sabihin ng humble beginnings? 'Di ba? 'Di ba ngayon parang napapaisip tuloy ako nung nire-research ko to. Totoo kaya ang ibig sabihin ng humble beginnings o ano lang 'yan, kwentong walang kwenta, 'di ba? At lumalagay po na ang company po ni Madam L, si Lynn Macanas, ay naging sponsor din pala ng PBB Season 2 for a price of 2 million pesos. Grabe, no? Iba po talaga kapag mayaman, ano? Marami kang pera, marami kang koneksyon, marami kang impluwensya, 'di ba? Grabe. Sana maimbestigahan din. Yun lang din naman ang aking hino-hope sa issue na to. And ika nga, sabi nga nila, 'di ba? There is no smoke if there is no fire. And I think importante na gawa ng gobyerno talaga as fast as they can na makasuhan itong mga tao na to at maimbestigahan at makasuhan. Kasi bilang isang taxpayer, hindi po biro ang magbayad ng buwis. Sa totoo lang, kung ano lang in a fairy tale way, sana po wala ng tax. Kasi hindi ho biro ang magtrabaho, tapos kung kikita ka ng 3,000, kunwari lang, kikita ka ng 3,000 sa isang araw, for instance, magkano ang tax mo? Tapos yun namang tax mo, wala kang choice, mandatory yun na kailangan kang magbayad ng tax. So wala kang choice na magbayad. Tapos makikita mo na karamihan ng mga tinatrabaho, for instance sa DPWH, yung mga daan na pinupunta mo, kundi lubak-lubak, may sira, substandard. So parang it's unfair, 'di ba? Sana ang tax na lang ganito, no? Pag nag-eleksyon, di iboboto mo yung opisyal na makakatawad sa'yo sa distrito mo. Tapos, nakalagay doon sa pagboto mo na magbibigay ka lang ng tax kapag may proyektong gagawin. Tapos, kalahati ibibigay mo para ma-initiate yung proyekto. Tapos, pag natapos yung project, saka mo ibibigay yung kalahati doon sa kongresista o sa senador na gagawa ng proyekto. Para fair, di ba? Total, gusto nyong gawin yan. And total naman, lahat naman may sarili-sariling interest sa mga proyekto. Bakit hindi naman ang mga taxpayer magkaroon din ng sarili-sariling interest? Na magbabayad lang tayo ng tax kapag yung proyekto ay tayo ang maapektuhan. Kumbaga yung distrito natin maapektuhan o yung lugar natin maapektuhan. Para fair, 'di ba? Para pag hindi okay, 'di ba? Yung kalahati lang yung nabayad natin tax, pero yung natitirang kalahati, pwede natin hindi ibayad kasi hindi kumpleto 'di ba? Kasi kung makikita mo, it's very unfair. It's very unfair. Tayo nagpapakahirap, tapos wala man lang tayong makita, 'di ba? Tapos itong mga opisyalis ng gobyerno, makikita mo naka Bugatti, naka Rolls Royce, may helicopter, may jet plane na hindi mo maintindihan saan ba nanggagaling talaga yung pera, 'di ba? So, yun lang, it's my I would say komento. Kasi habang nire-research ko yung iba't ibang report about sa mga kongresista na involved or mga senador na involved sa ganitong korupsyon, naiinis ako kasi para bang kaya pala kahit na magtrabaho, kahit ilang
ilang araw na hindi ako magpahinga para lang magtrabaho, or kahit ilang lifetime siguro na gawin ko magtrabaho na magtrabaho, hindi pa rin sapat 'yon para masabing kikitain ko yung mga kinikita ng mga sabihin natin corrupt na mga government official na ito. Sana maging wake up call ito sa lahat, and I'm not talking about, a small group of people, pero sa lahat ng grupo ng tao na nagbabayad ng buwis. Sana maging wake up call itong flood control project issue, na bantayan ninyo yung mga investigasyon. Huwag niyong hahayaan na itong mga tao na ito ay ma-elect na naman, maboto na naman sa susunod na pagkakataon, sa susunod na eleksyon. At saka guys, yung mga party list, Diyos por santo, sana naman bago nyo iboto, yung mga party list na gusto nyo iboto, sana kilatisin nyo muna yung magre-represent sa party list na yun. Kasi, napansin ko po, mostly, yung mga nakasuhan din sa mga contractors na ito ay nanggagaling sa mga party list. Party lists are made for the marginalized group of people sa ating society. Hindi po ipapwede na marginalized group of people of society, pero yung mga nagre-represent, mga mayayaman, bilyonaryo, di ba po, dapat tingnan naman po natin yung mga party list na yun. Di ba? Hindi lang po tayo boto lang ng boto dahil, di ba, gusto lang natin or nabigyan tayo ng pera. Dapat kilatisin natin kung sino po yung mga binoboto natin. Yun lang naman po. Maraming salamat po, at kung nandito ka pa, at kung nandyan ka pa, nanonood ka pa rin ng video ko, maraming salamat po. Don't forget na paki-share na rin po ito, paki-like, and mag-subscribe na po rin kayo sa ating YouTube channel para po sa ating mga susunod na mga video. Maraming salamat po.